Ngayon pong September ay nasa harap tayo ng isang malaking tanong. Kaya ba ni Stellar or XLM na lampasan si Ripple at ang kanyang XRP ngayong buwan? Ayan, ngayong buwan ng September. Sa pagbagsak po ng market, simula po ng fall season, marami pong altcoins ang hinahamon ng bearish sentiment. Pero dahil may matibay po na fundamentals at bagong partnerships, si Stellar ay pwedeng maging isa sa mga bida sa buwan na ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang sitwasyon ni Stellar or XLM ngayon. Yan, kamakailan ay umabot po si Stellar sa quarterly high na 0.50 or 50 cents. Pero matapos po nito ay nagkaroon siya ng malakas na correction pababa hanggang sa bumalik po siya sa 0.35 na isang support level. Ayan, sa loob po ng isang linggo, bumagsak ang kanyang presyo ng 10%. At ayon po sa analyst na si Ginoong Hardy, ayan po siya, may confluent resistance sa presyong 0.33 na kailangan po munang mabasag bago po siya makabalik sa kanyang bullish momentum. Kaya sa market impact, ang pagbaba po ng presyo sa ganitong antas ay nagiging test para sa mga traders. Kung hindi po agad mabasag ang resistance zone, posibleng manatiling mahina ang galaw ni XLM at magpatuloy ang kanyang consolidation. Ngayon ay bakit naman po importante ang Fibonacci level na nasa presyong 0.50 para kay XLM? Yan, ayon po sa analysis dito, ang Fibonacci 0.618 level ay nakatapat po sa presyong 0.55 na siyang yearly high na naabot po nitong nakalipas na December 2024. Kapag nabasag po muli ang price level na ito, magiging malinaw na po ang bullish confirmation para kay Stellar. May mga analyst po gaya ni All in Crypto na naniniwalang posibleng umabot po si XLM sa double-digit target dahil sa kanyang institutional appeal at malakas na fundamentals. Kaya sa market impact, kapag na-confirm po ang breakout sa 0.55 na price level, maaari pong magbigay ito ng malaking confidence sa mga investors at mag-trigger ng mas malalaking entries mula sa mga institutional players. Ano naman po ang papel ng real world asset market or yung RWA kay XLM? Ayan, isa po sa malalakas na factors para kay Stellar ay ang kanyang venture sa $24 billion real-world asset market. Ayan, ito ang sektor kung saan ang real estate at iba pang assets ay tinotokenize sa blockchain. Sa loob ng nakaraang taon, tumaas po ng higit 300% ang presyo ni XLM katulad ng rally ng kanyang mga kakompetisyong altcoins tulad po ni XRP at saka ni HBAR. Kaya sa market impact, dahil mabilis lumago ang RWA sector, pwedeng mas lalo pang madagdagan ang demand para kay Stellar. Kapag mas marami pong partnerships ang pumasok, magiging tuloy-tuloy ang kanyang adoption at mas lalakas ang posibilidad ng price rally. Ngayon ay paano naman ang sitwasyon ni XRP? Habang nakikipaglaban si Stellar sa kanyang support zones, si Ripple at ang kanyang XRP naman ay umabot kamakailan sa bagong all-time high na presyong $3.65. Ang milestone na ito ay bunga ng matinding demand sa cross-border markets. Sa peak ng kanyang trading, kumikita po sa XRP ng tens of billions kada araw. Mas mataas pa ito ng higit 10 beses kumpara sa average trading volume ni XLM. Kaya sa market impact, ang malakas po na demand at mas malaking
trading volume ay nagpapakita na kahit bullish po ang fundamentals ni XLM, malayo pa rin siya sa bigat ng adoption ni XRP sa ngayon. Ano naman po ang nakikita ng mga analyst sa susunod na galaw ni XLM? Ayan, meron po tayong nakikitang chart dito na ibinahagi ni Chart Nerd. Ayan, base dito, ang macro support base ni Stellar ay nasa pagitan po ng presyong 0.25 hanggang 0.35. Ibig pong sabihin ay posible pong bumaba siya bago magkaroon ng panibagong lakas pataas. Pero interesting din ang forecast ng ibang analyst na nakikitang kaya pong umabot ni Stellar sa presyong $2 or $3 pagdating po ng taong 2026. Sa market impact, kapag napanatili po na XLM ang kanyang support sa 0.35 at nakahanap po siya ng whale support, posible pong mabuo ang isang bull flag pattern na maaaring magdala sa kanyang pataas. Maaari pong magdala sa kanya sa pataas na direksyon at posible pang umabot ng hanggang 0.60 na presyo. Ngayon ay nasaan na ang mga whales sa usaping ito? Sa ngayon, base po sa tinatawag na indicator na Chaikin Money Flow or CMF Index, nananatili sa ibaba ng 0 ang galaw mula po August 26. Ibig pong sabihin ay mas marami pa ring mga whales ang kumukuha ng profits kaysa nag-a-add ng positions. Dahil dito, nahihirapan po si XLM na makakuha ng lakas para sa kanyang rebound. Kaya sa market impact, kung magpatuloy po ang profit taking ng mga whales, posible pong humina ang short-term performance ni Stellar. Pero kung biglang pumasok po ang mga whale support, maaari itong magsilbing spark para sa bullish breakout. Yan, bilang panghuling katanungan ay paano kung parehong bearish si XLM at saka si XRP? Yan, kahit si XRP ay nakakaranas din po ng pressure. Ang Chicago Mercantile Exchange or CMA ay nagbukas ng malalaking short plays laban kay XRP. Ibig pong sabihin nito ay kahit malakas po ang fundamentals, parehong nasa delikadong position ang dalawang tokens na ito ngayon pong buwan ng September. Kaya sa market impact, ang malalaking short positions ay maaari pong magdulot ng matinding volatility kung may sudden whale accumulation. Maliban po dyan ay ang posibleng magkaroon ng short squeeze na biglang magtulak pataas sa presyo ng parehong si XLM at saka si XRP. Bilang panghuli, sa aking opinyon, si Stellar ay may napakagandang long-term potential dahil sa kanyang focus sa real-world asset market. Ang kanyang growth na 300% sa loob ng isang taon ay hindi po yan basta-basta. Pero ngayong September, sa usapan kung kaya ba niyang lampasan si XRP, masasabi kong mahirap pa itong mangyari. Malayo po ang agwat ng kanilang trading volume at saka demand. Gayunpaman, hindi natin dapat maliitin itong si XLM. Kapag lumakas po ang whale support at maging successful ang kanyang RWA expansion, posible pong siya ang maging susunod na altcoin na sisikat katulad ng ginawa ni XRP. Para po sa buwan na ito, mas nakikita ko po siyang nakikipaglaban para manatili sa kanyang support kaysa tuluyang mag-outperform. Pero sa mas mahabang panahon or long term, hindi po malayo na si Stellar ay maging isang malaking player dito sa global financial adoption. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.